Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Binomba ng tubig at ginitgit ng mga barko ng China ang ilang barko ng Philippine Coast Guard at BIFAR sa West Philippine Sea. Sa report ng PCG, pinalibutan at ginamitan ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang BRP Bagakay habang nagpapatrolya at nagsasagawa ng supply mission. Pinuntirya din ng barko ng China ang makina ng mga barko ng Pilipinas habang papalapit sa Baho de Masinloc. Sobrang lakas. Nagawa mo water cannon. Ganyan kalakas ang water cannon mula dyan sa China Coast Guard yan pag nakalapit dito sa atin. Yan. Lumipat dito sa likod. Yan, yan. Tras. Magsasagawa ang Department of Labor and Employment ng job fair sa 77 lugar sa bansa bukas Labor Day. Ayon kay DOLE Undersecretary Benjo Benavides, maraming bakating trabaho sa retail, manufacturing, construction at finance. Nasa 2,000 employer ang lalahok sa naturang aktibidad. Mahigit 154,000 naman na trabaho ang iaalok. Payo ni Benavides sa mga aplikante, maghanda ng mga resume, diploma, transcripts of records at certificate of employment. Maaari bisitahin ang website ng DOLE para sa lugar ng mga job fair. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, moabot sa 828 ka mga pamilya sa Barangay Mankilam sa Tagum City, Davao del Norte ang nakabenepisyo sa mga food packs gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD-11. Kag ipanghatag natong Abril 25 da sa Davao del Norte Coliseum sulod sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex. Nalaki pa mga benepisyaryo sa labing naapektuhan sa mga pagbaha ug landslide nga dala sa pag-ulan nga nasinati sa mga probinsya sa unang kwarter ning tuiga. Nagpasalamat usab ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao del Norte sa suporta nga nadawat nila gikan sa national government. Gipasalig usab sa mga opisyal niini nga padayon ang pagpaningkamot karon sa probinsyal nga panggamhanan aron madungagan pa ang tabang sa mga residente sa mga probinsya nga apektado sa milabay nga mga kalamidad. Gihuwat na lang namo ang confirmation didto sa Malacañang, then pag once na confirm na to, na pirmahan na to, na receive na nila, then ang 30 million gi-allocate na pod to namo og additional na pod na mga food packs para ipanghatag-hatag nato sa around 90,000 plus affected families. So daghan pa ang i-expect sa to ang mga kaigsuonan na katong apektado gyud sa kalamidad ug sa baha. Samtang sikop ang usa ka lalaki human kini nakuhaan og armas nga walay mapakitang igo nga dokumento. Sa report sa kapulisan, nakadawat sila og report gikan sa usa ka concerned citizen nga pasado alas 3 Domingo sa hapon nga nangayo og tabang kabahin sa usa ka lalaki nga nagdala og armas da sa sitio Soriano, Barangay Catalonan Grande, Davao City. Dayon kining girespondihan og dinhi nakuhaan og .38 nga caliber revolver nga armas ang usa ka lalaki nga si alias Delfin, 57 anyos, driver, residente sa sitio Eskwela, Barangay Catalonan Grande ning Dakbayan, gawa sa armas. Nakuhaan usab ang dinakpan og mga bala. Ana kini karon sa kustodiya sa kapulisan ug nakatakda nga pasakan og kasong paglapas sa RA 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ko si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiborcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.